Sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-26 na linggo ng taon at sinasabi ng ating Panginoon na kung kinakailangan na tayo magsakripisyo para tayo ay huwag magkasala at makarating sa kaharian ng ating Panginoon, dapat natin gawin ito. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yon, sumagot si Juan kay Jesus, Guro, nakakita kami na isang nagpapalayas ng mga demonyo sa pangalan mo na hindi natin kasama at siya ay aming pinagbawalan. Subalit sinabi ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat ang gumagawa ng himala sa aking pangalan ay hindi agad nagsasalita ng masama laban sa akin. Ang hindi natin kalaban ay kasama natin. Ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, tunay kong sinasabi sa inyo na hindi siya mawawalan ng kanyang gantimpala. Ang sino ang magdulot na ipagkakasala sa isa sa maliliit na batang ito na sumasampalataya, ay mabuti pa ang bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at siya ay ibulit sa dagat. At kung ang kamay mo ay pinagkakasala mo, putulin mo. Mabuti pa sa iyong pumasok na pingkaw sa buhay kaysa mabulig sa impyerno ng may dalawang kamay sa apoy na hindi namamatay. At kung ang iyong paa ay pinagkakasala mo, putulin mo. Mabuti pa sa iyong pumasok na pilay sa buhay kaysa mabulig sa impyerno na may dalawang paa. At kung ang iyong mata ay pinagkakasala mo, dukitin mo. Mabuti pa sa iyo ang pumasok na may isang mata sa kaharian ng Diyos kaysa mabulig sa impyerno na may dalawang mata, na doon ay hindi mamamatay ang kalangkuon at hindi maampat ang apoy. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, noong unang panahon, mayroong isang grupo ng adventurers na umalis upang magdiskobre ng bagong teritoryo. At sinasabi nga nila na ang teritoryong ito ngayon ay yung Ireland, bansang Ireland. Sinabi nung pinaka-leader nila, ang sino man sa inyo na unang makahawak sa lupa na ating matatagpuan, magiging kanya yung teritoryong yon. Isa sa members niya na nagngangalang Unel ay napakatapang, siya ay very daring, at siya ay napakalakas. Na makita nila yung teritoryong yon, nagsimula silang sumagwan, nag-growing sila, paunahan sila papunta doon sa dalampasigan. At si Onels, ginamit niya ang kanyang lakas. Lahat ng kanyang bilis ay ginamit niya sa pag-growing. Subalit nang malapit na sila sa dalampasigan, may lumalampas sa kanyang kasamahan. At nang lampasan siya, at ginawa ni Onel, kinuha niya yung kanyang palakol, pinutol niya yung kanyang kaliwang kamay. At pagkatapos ay binato niya yung kanyang kaliwang kamay doon sa dalampasigan upang siya ang unang makahawak sa lupa na kanilang natagpuan.
Minamahal ko mga kapatid, maaaring nakakapandiri, terrifying itong ating story na ito. Subalit, ito'y maaaring magbigay sa atin ng linaw ng sinasabi ng ating Panginoon sa banal na Ebanghelyo. Sinasabi sa banal na Ebanghelyo ng ating Panginoon, kung ang iyong kamay ang nagiging dahilan upang magkasala ka, putulin mo ang iyong kamay. Kung ang iyong paa ay nagiging dahilan upang ikaw ay magkasala, putulin mo ang iyong paa. At kung ang iyong mata ang nagiging dahilan upang ikaw ay magkasala, dukitin mo ang matang iyan upang huwag kang magkasala. Minamahal ko mga kapatid, parang napakahirap gawin ang sinasabi ng ating Panginoon. Parang ito ay napakabigat sa atin at imposible sa iba na gagawin ito upang huwag silang magkasala. Subalit kung titignan natin na ano yung ibig sabihin ng ating Panginoon, ito ba'y magagawa natin? Alam ng ating Panginoon na mahirap. Subalit ang nais ng ating Panginoon sa pagbibigay niya ng kanyang ebanghelyo ngayon ay nais niyang bigyan ng diin yung nais niyang mensahe na makarating sa atin. Na kung tayo ay magkakasala, iwasan natin ang pagkakasalang ito sapagkat ito magiging hadlang upang tayo ay hindi makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Sinasabi ng ating Panginoon, napakahalaga ng kaharian ng Diyos. At dahil ito'y napakahalaga, kung minsan ay kinakailangan nating magsakripisyo upang huwag tayong magkasala, makarating lamang tayo o makamtan man lamang natin ang kaharian ng Diyos. Hindi na hinihingi sa atin ating Panginoon yung sakripisyo na putulin ang kamay, putulin ang paa, at dukitin ang ating mga mata. Mga sakripisyong maaaring maliliit, subalit ito ay malapit sa atin. Ginagawa natin, mahal natin, o kaya ito'y napakahalaga sa ating mga pang-araw-araw na pamumuhay. Kung magagawa natin isakripisyo ang mga bagay na ito para huwag tayong magkasala, ito ang hinihingi ng ating Panginoon. Ano yung mga sakripisyong yun? Pinamahal ko mga kapatid, sa isang tsismusa o tsismuso ay napakahirap pigilin ang bibig upang ibalita yung mga iparating yung mga maling balita. Subalit kung ito ay ititigil, pipigilin ang bibig sa pagsalita, ito'y napakalaking sakripisyo para huwag tayong magkasala. Yung madadaldal, napakahirap sa kanilang itigil ang kanilang bibig upang sa ganon, sa kanilang pagdadaldal ay hindi sila nakakasakit ng kalooban ng kanilang kapwa. Ito'y isang sakripisyo para sa kanila. Yung pagpipigil ng bibig upang huwag magmura o kaya sumigaw sa kapwa upang pagalitan ang kapwa. Ito'y napakahirap gawin. Subalit ito ay kung magagawa natin. Itong sinasabi ng ating Panginoon, magkakaroon ka ng gantimpala sa kalangitan. Marami pa minamahal kong mga kapatid na maaari natin gawin. Yung mga may bisyo sa kanilang sarili, kung ito ay kanilang ititigil, ang isang lasenggero na itigil ang kanyang pag-iinom, ito'y napakahirap sa kanya. Subalit kung ito ay magagawa niya, ito'y isang sakripisyo upang huwag siyang magkasala. Yung mga nagda-drugs, kung ititigil nila ang kanilang pagda-drugs, alang-alang sa kanilang kalusugan at alang-alang sa mga taong nakapaligid sila sa kanila, ito'y napakalaking sakripisyo upang huwag silang magpatuloy sa pagkakasala.
Yung mga sugalero, kung magagawa nilang itigil ang pagsugal, na siyang nagiging dahilan ng hirap ng kalang pamilya, at ganun din ang kalang sarili, ito'y napakalaking sakripisyo para sa kalang pamilya at para sa kalang sarili. Yung mga tamad na tao, kung magagawa lamang nila na magtrabaho, na kung sila ay nanonood ng telebisyon, o kaya ay mayroong ginagawa, ay ititigil nila upang sa ganon ay tutulong sa kapwa. Ito'y napakalaking sakripisyo maaari sa kanila. Subalit ito ay para sa kabutihan ng kapwa. Kung tayo titigil sa panunood ng telebisyon o kaya sa pagkukomputer upang tayo ay magdasal, magkaroon ng panahon para sa ating Panginoon, ito isang sakripisyo na sinasabi ng ating Panginoon, magkakamit ng gantimpala sa kalangitan. Minamahal ko mga kapatid, maliliit na sakripisyo, subalit napakahalaga. At ito nga sinasabi ng ating Panginoon na ang nagmamahal sa kanyang buhay ay mawawala nito. Subalit, ang napupuot sa kanyang buhay, alang-alang kay Kristo, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Subalit, minamahal ko mga kapatid, totoo nga na hiningi ang sakripisyo. Kung minsan ay iniisip natin magsakripisyo, subalit kalimitan ay ayaw natin gawin, o kaya ay hindi natin ginagawa. Gusto natin magsakripisyo na magmahal sa kapwa. Subalit kung minsan, hindi tayo nagsasakripisyo, kundi ang nais natin ay yung iba magsakripisyo sa atin, o kaya isinasakripisyo natin yung ating kapwa. Magmahal halimbawa, nais nating magmahal. Subalit kung minsan ay nauwi na ang gusto natin, yung ating kapwa ang magmahal sa atin, yung ating kapwa ang maglingkod sa atin. Kung tayo may mga kaaway, kung minsan ang nais natin ay yung kaaway natin ang unang bumati o lumapit sa atin, humingi ng kapatawaran. At ito'y hindi natin magawa sapagkat napakataas ng ating pride. Minamahal ko mga kapatid, hindi tayo nagsasakripisyo. Yung ating kapwa ang nais nating magsakripisyo para sa atin. Yung mga tao, o kaya tayo mismo, kung tayo nasa posisyon, kung tayo may kapangyarihan, kung tayo may kakayahan na maglingkod, magbigay, subalit kung minsan ay hindi natin ginagawa at tayo pa ang kumukuha nung para sa iba, hindi tayo nagsasakripisyo, minamahal ko mga kapatid, kundi ang isinasakripisyo natin ay yung ating kapwa. Maraming bagay ang maaari natin gawin. Subalit kung minsan, hindi natin ginagawa sapagkat mas mahal natin yung ating sarili kaysa sa iba. Kaya't nagagawa natin ibaba yung iba, parusahan yung iba, mang-api ng kapwa, at ang lahat ng ito, isinasakripisyo natin ang ating kapwa at hindi tayo nagsasakripisyo. Ito ang ayaw ng ating Panginoon. Ito ang nais ng ating Panginoon na alisin natin sa ating sarili. Kung nais natin na makarating sa kaharian ng ating Panginoon. Alalahanin natin, minamahal ko mga kapatid, na ang ating Panginoon ay nagsakripisyo sa atin para sa kanyang pagmamahal, para sa kanyang paglilingkod, para mabigyan tayo ng kaligtasan. Hindi lamang 2 kamay ang ibinigay niya sa atin. Hindi lamang 2 paa ang ibinigay niya sa atin. Hindi lamang 2 mata ang ibinigay niya sa atin bilang sakripisyo. Kundi ang buo niyang sarili, ang buo niyang pagka-Diyos ay isinakripisyo niya alang-alang sa ating kaligtasan. Sana kung nais natin na makarating sa langit, tularan natin ang halimbawa ng ating Panginoon. Magbigay tayo ng ating sarili, mahahalagang bagay sa ating sarili, o kaya yung mga ginagawa natin. Huwag lamang tayong magkasala,
upang sa gayon, kabutihan ang manatili sa atin at ito magiging daan ng ating pagkakamit ng kaharian ng Diyos. Para dito sa Sydney ay mayroon uli akong announcement pagkatapos ng blessing. Subayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, tayo bilang mga Kristiyano ay gusto natin makarating sa kaharian ng ating Panginoon. At ang magagawa natin, umiwas tayo sa kasalanan, gumawa ng kabutihan. Kung kinakailangan na magsakripisyo, ay gawin natin. Makamtan lamang natin ang kaharian ng ating Panginoon. At naway pagpalain ko ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo ng payaman. Sa